Gwapo. Muksing Tang. Ano to, Lindol? Ikaw talaga, batang babae. Nasaan ang aking pulang tandang? Ikafe a? Ang kinain mo? Isang manok lang yan, kinain ko na. Ano naman? Sasabihin ko sa'yo, ang manok na, to ay aking inalagaan gamit ang love potion. Tingnan mo ang lifeline sa iyong pulso. Kapag umabot sa puso ang pulang linya, ikaw, maliit na batang babae, ay siguradong mamamatay. Aray. Master, hindi mo naman gustong mamatay ako, di ba? Humph. Ikaw, bumaba ka agad ng bundok at hanapin ang batang lalaki ng pamilyang Huo. Patapusin ang inyong mga kasalanan sa mundo. Ano? Master, ito. May kasunduan sa kasal. Bakit hindi ko alam? Sino to? Hindi mo alam? Malalaman Montag rin agad. Sej, umalis ka na. Master, Walang hiya mong estudyante. Para maligtas sa love potion, kailangan mo ng luha. Ng tunay na pag-ibig. Ikaw na ang bahala. talagang pinabayaan na ako. Ilang patak lang ng luha niya, sapat na. Tamang panahon to. Para bumaba ng bundok at maglibang ng ilang araw. Talagang hindi ordinaryo ang tagapagmana ng pamilyang Huo, ang pinakamayaman sa Yan City. Huo Yichen. Talagang napakagandang lalaki. Ang hirap mong lapitan. Gumastos ako ng 1,000,000 para lang makakuha ng pagkakataon. Kahit gaano Montag ako kamuhi. Pagkatapos nito, pakakasalan mo pa rin ako. Huwag mo akong hawakan, umalis ka. Ako ang iyong nobya, Hujej. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo ako. Ikaw, Ano nang ginagawa ninyo? saan ka galing? Ako. Matagal na akong nandito. Ang nasa kama ay si Hui Chen, di ba? Umalis ka agad. Huwag mong sirain ang plano ko. Naku, baka kulang ang gamot na inilagay ko. Bago pa dumating ang nanay niya sa bahay ng Huo, hindi ko siya pwedeng pabayaang makatakas. May 500,000 SA card. Umalis ka na. Ang init. 500,000. Aray, lalo akong hindi aalis. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng kuya na ito. Doktor ako, matutulungan ko siya. Balif KBA? Paano nakapasok ang pulubing ito? Baka kasama ni Kuya Huo? Pag nagising siya, malalaman niyang ako ang naglagay ng gamot. Kumuha ng pera pero hindi tumupad sa usapan. Walang hiya. Ikaw si Hui Chen. Kagwapuhan mo tulad ng lalaki sa panaginip ko. Dahil sa kagwapuhan mo, sige na nga. Mabait na ako ngayon. Tutulungan kita. Hoy, ano nang gagawin mo? Putangina, binigyan mo ako ng gamot. Hindi ako yun, kuya. Aray. Naku, Yichen, ano ba, tu? Kahit gaano Montag ka mahal sig suwag-suwag.
Hindi mo naman dapat minamadali, wala pa ang engagement party. Ikaf pala? Zeno ka? Naku, naunahan pa ako ng babaeng ito. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, ang pamilya Hu ay isa sa mga pinakamayayaman sa Yan City. Hindi nila papayagan ang isang babaeng walang kilalang pinanggalingan na pumasok sa pamilya. Batang babae. Anong pangalan mo? Bakit hindi kita nakita dati? Ako si Muxing Tang. Narito ako para tuparin ang kasunduan kay Hu Yichen. Hindi, imposible. Hindi ba simuting ang ay wala noong 12 taon na ang nakalipas? Sa gubat sa probinsya, walang makain at mainom doon. Paano siya nabuhay? Mabuti naman. Kung anak ni Leng Ru ang bumalik. Tapusin na natin ang kasal ng dalawang bata. Nang mas maaga. Lolo, paano siya maging si Mutsing Tang? Ang babaeng iyon ay sumpa mula ng ipanganak. Namatay na siya sa probinsya. Paano mo nasabing namatay ako noong 12 taon na ang nakalipas? Baka ikaw ang may kagagawan noon. Naku, Xingtang, imposible yun. Anak kita. Bakit mo ako iniwan sa bundok at pinabayaan? Walang makain at maiinom doon, hindi ba't pagnanakaw at pagpatay yun? Lolo Huo, may malaking pagkakamali dito. Noon, naligaw si Xingtang sa bundok habang naglalaro. At mula noon, wala na kaming balita. Akala namin, Ang pamilya ninyo ay nang agaw ng bahay. Ang ari-arian at bahay ng ina mo sa loob ng maraming taon. Kung hindi ako nakakita ng guro sa bundok, malamang patay na ako ngayon. Lolo. Ang pamilya Huo at Mu. Ang pag-isang dibdib ay may kinalaman sa buhay ng dalawang bata. Mas mabuting mag-ingat tayo. Mas mabuti pa, magna-test na lang, Natatakot din kaming baka may nagpapanggap na anak namin. Walang patunay ang salita. Walang patunay ang salita. Eto. Sapat na ba? Yichen. Ito ang kasunduan ng kasal na pinirmahan ng mga magulang mo noon. Ikaf si Xingtang. Xingtang ka talaga. Xingtang, tingnan Montag. Kailan ka piana kauwi? Namiss ka ng tatay mo. Tatay, akala ko ba concerned ka sa akin, kung ganun. Kung concerned ka sa akin, kailan mo ibabalik sa akin ang ari-arian ni Mama? At ang kumpanya? Siguro 3 araw. Sapat na ba? Xingtang, ang kumpanya. Ay komplikado, masyado kang bata. Hindi mo maintindihan. Hindi pwede akong matuto, ako kasi. Ang galing ko sa pag-aaral. Anong alam mo sa probinsyana ka? Sino bang nagpapatunay na totoo ang kasunduang ito? Napakakasalan mo si Kuya Hu. Tama na. Narito ang kasunduan, tapos na ang usapan. Ipapahayag ko na simula ngayon. Si Mutsingtang ang magiging lehitimong asawa ng pamilya Hu. Umuwi na kayo. Lolo Hu, pero ang babaeng ito, hindi natin kilala. Mga bodyguard, Lolo Hu, pakinggan mo muna ako. Alice, bitawan niyo ako. Apo, mag-effort kayong dalawa na magkakilala. Naniniwala ako sa iyo. Lolo, Hui Chen, huwag mo akong hawakan, Muxing Tang, di ba? anong oras na matigas pa rin ang ulo mo? Ang gusto ko, hindi ang magustuhan mo ako, ang gusto ko ay ang luha mo. Baliw ka ba? Hui Chen, kahit hindi ka maniwala sa akin ngayon, sasabihin ko pa rin sa iyo. Kailangan ko ang luha mo para malunasan ang laso ng pag-ibig. Para sa isang babaeng pera lang ang habol, para lang makaakit ng lalaki. Ano bang dahilan ang maisip mo? Ay,
Grabe naman ang laso na to, kung hindi malulunasan, mamamatay ako. Huwag mo akong hawakan. Tawagin mo si Secretary Xu para magpatawag ng doktor. Mas mabuti ngayon kung hindi ka magpapakita ng lakas, baka mabulunan ka sa sarili mong dugo. Bumangon ka na. Babaeng walang kwenta, kung magkakaisip ka pa ng masama, papatayin kita. Ang kakaiba mo talaga, sinisikap kitang iligtas. Bakit mo ako gustong patayin? Baka may itinatago kang kayamanan dyan sa baba? Kung ganon, mas lalo kong dapat itong tingnan ng mabuti. Ikaw, Nanay, tatay, basta na lang ba natin titignan? Na ang babaeng yon ay maging MRS Hu. Ay naku, tama na. Kasalanan mo yan, hindi mo na agaw ang pagkakataon. Naunahan ka pa ng iba. Ang babaeng yon ay talagang napakasama, Ginoo. Kung sakaling makuha niya ang posisyon bilang MRS Hu, hindi ba't lalampasan niya ang posisyon ko? Tama ka. Kung gusto niyang maging MRS Hu, dapat may kapalaan siya. Isa lang siyang probinsyana. Tingnan natin kung paano ko siya pakikitunguhan. babaeng walang kwenta, alam kong may masamang balak ka sa akin. Sa ganitong sitwasyon, matigas pa rin ang bibig mo. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Ngayon ang panahon na kailangan mo ng babae. Ano ba ang gusto mong gawin? Kung hahawakan mo ako, papatayin kita. Ang bibig mo talaga mas matigas pa sa ibang parte. Babaeng walang kwenta, ikaw. Mukhang hindi ka rin pala magaling, itong 100 poison relief needle. Isang karayom lang ang itinuro ko. Nawalan ka na ng malay. Hindi ako nang aabuso kapag gumaling ka na. Dalhin mo ang luha mo para pasalamatan ako. Anong sinasabi ng babaeng yon? Sabi niya hindi ako magaling. Mukhang hindi ka rin pala magaling. Pero paano ako nakauwi? Talagang magaling ang MRS Huo. Kahit na pa ang demonyong buhay, na malamig at walang emosyon na binata, kayang-kayang lupigin. Stern Ubo, Stern Gino. Ayos ka lang, Bea? Paano ako nakauwi kahapon? Kahapong lang. Ah, Dinala ko na sa inyo ang tao. Nasaan siya? Hulihin niyo siya para sa akin. Mrs. Huo po Bea? Nasa baba po si Mrs. Huo, nag-ehersisyo. Nga pala, nagdala rin siya ng reseta para sa inyo. Pa daw sa inyong kalusugan. Magsasanay. Parang sinasabi niya hindi ako magaling. Ha? Yung master, simula nang mawala ang inyong mga magulang. Hindi na kayo makahawak sa ibang tao. Pero kahapon, nung kayo at ni Mrs. ay ganito ganyan. Hindi naman kayo nagkalyagi. Tama si Secretary Xu, talagang siya lang ang exception. Noong kabataan,
Bakit ka nila hinahabol? Mga tauhan sila ng kaaway ng pamilya Hu. Huwag mo akong hawakan. Sinasabi nilang halimaw ako. Kapag himawak ako sa iba, nagkaka-allergy ako sa buong katawan. Kaya kailangan kong suotin itong itim na guwantes. Pero, ang cool naman nito. Oy, teka. At nagkamay naman tayo, hindi ka naman halimaw. Tara, ilalabas kita. Kakaiba ang lugar na ito. Hindi ka makakalabas mag-isa. Halika, N.A. Kumusta na ang paghahanap sa taong ipinahanap ko? Yung master, napakahirap maghanap sa ganitong kaunting impormasyon. At sa loob ng maming taon, walang nakatira sa bundok na yon. Baka kaya nagkamali lang kayo ng alala? Hindi pwede. Ng araw na yon. Hui Chen. Maghanda ka ng damit. Hui Chen. Hui Chen, lumabas ka. Hui Chen, kung lalaki ka. Lumabas ka at magpasalamat sa akin. Hui Chen, anong tinitingnan mo? Halika rito. Magkano? Kunin mo na at umalis ka na. Hindi ako nandito para humingi ng pera. Ako, may ipapakita lang sa iyo. Ano ito? Isang bagay na magpapaiyak sa iyo. Ha? Hui Chen, nasaan ang luha mo? Huwag mo akong hawakan. Talagang hindi ako nagka-allergy. Ano ba ng problema nitong babae? Hui Chen, ito ang asawa mo. Ayon sa kasal, bakit mo siya ginaganito? Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Hindi ko sinabing pakakasalan ko siya. Bastos. Paano ka naging ganito sa pamilya namin? Walang pusong hayop. Hala. Pinaghirapan niya itong lutuin para sa'yo. Nasugatan pa ang mga daliri niya. Oh. Subukan mo naman, hala. Nako, tikman mo naman kahit isang subo. May tubig ba? Huwag mong sayangin. Ano-anong ginagawa mo? Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya namin. Hindi ah. Bakit hindi nawala ang pulang linya ng love potion? Humaba pa? Kulang ba ang isang patak ng luha? Anong gagawin mo, anak isa? Naku, Pahirin mo ulit ako. Baka gusto ninyong dalawa, sa kwarto na lang maghalikan. Lolo, buksan mo naman ang pinto. Huwag mo akong ikulong kasama niya. Makinig ka, hanggat walang apo ang lolo mo. Hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Ano nang nangyayari? Bakit walang epekto ang luha ng magkasintahan? Baka dahil hindi pa tayo nagkakaganito ganyan. Hindi pa tayo tunay na magkasintahan kaya walang epekto. Nadumihan mo ang magandang damit ko, ngayon nasiyahan ka na. Maliligo ako. Huwag mo akong sundan. Maligo. Sakto sa gusto ko.
Mabait ka pala. Gusto mo bang maging kabit ko? Baba, Matigas ang ulo. ikaw, Ang tigas pala ng mga pectoral muscles mo. may mas matigas pa. Secretary Sue. Sa palagay mo ba sa susunod na taon, makakakuha na ako ng apo? Siguradong makakakuha. Maganda ang ginawa mo, dagdagan kita ng chicken leg. Ikaw, Ano nang ikaw-ikaw? nagkamali ba ako ng tingin? Ano nang nagkamali? Hindi ko inakalang ganito kakatigas ang ebis mo. Pwede ko pang ipakita sa'yo, may mas matigas pa. CJ. Hui Chen. Lalaki ka pa ba talaga? Ang tunay na lalaki ay hindi nagpapadala sa tukso. Mukhang matigas lang ang ulo mo, pero nandito ka pa rin sa tabi ko. Kasi sinarado ng lolo ang pinto. Ang gwapo pala ng lalaking to kapag tahimik. Kanina, dahil sa kaba, nahugdan ulit ang bituin. Sa dibdib ko, mukhang kailangan ng alisin ang love spell. Hindi naman ito bastos. Xingtang Yichen, gising na. Lolo, magandang umaga. Sana'y magkaroon agad ng anak ang binata at binibini. Xingtang. Tikman mo itong bird's nest, ipinadala talaga ito. Via air para sa iyo. Nahihirapan ka kagabi. Ang sarap. Salamat, Lolo. Lolo, oras na para pumasok sa trabaho. Teka. Ito ay espesyal na ipinadala para sa iyo. Kainin mo para lumakas. Sabi nga, gasolinahan ng lalaki. Beauty parlor naman ng babae. Lolo, wala kaming ginawa kagabi kundi matulog. Dahil nga natulog kayo, kaya dapat kayong magpahinga. Lolo, iba ang ibig sabihin namin sa pagtulog. Ayaw mong kumain? Sige, hindi ka makakalabas ngayon. Xingtang. Aray, Ito ang pamanang bracelet ng pamilya Huo. Pa sa mga babaeng pinuno, subukan mo kung bagay sa iyo. ayoko, masyadong mahalaga ito. Pinuno ng pamilya, ito pa lang ang simula. SA hinaharap. Buong pamilya Huo ay mapapasayo. Lolo, huwag kang mag-alala, payag akong maging. Pinuno ng pamilya ho. Sa totoo lang, pera lang ng pamilya Hu ang habol mo. Bata, makinig ka ngayon din. Kailangan mong pakasalan si Xingtang. Huwag mong sirain ang kanyang buhay. Lolo, hindi ko siya pakakasalan. Lolo, Lolo. Lolo, nakapag-asawa na kami. Huwag kang mag-alala. Lolo, huwag kang mag-alala. Totoo ito, marriage certificate, hindi pek. Ngayon, ako'y panatag na.
Kung hindi para sa lolo ko, hindi ko ito gagawin. Kung hindi para sa luha na nagliligtas ng buhay, sino ba ang may pake? Pasensya na sa'yo. May 1,000,000 dito sa card, bumili ka ng damit. Salamat, boss. Boss, huwag kang mag-alala, gagampanan ko ang papel ko. Salamat, boss. May konting trabaho pa ako sa kumpanya, susunduin kita mamaya. Yaman na. Nga, tawagan natin ang master para magtanong. Bakit hindi maaaring malutas ang luha ng paraan ng lover na ito? Hoy, master. Pa sa kasal ng batang ito, hindi ko inakalang ako na matanda. Sa edad kong ito, kailangan pang magpanggap na may sakit. Naku, Tsue-tsue, kung isusut mo ang ganitong wedding dress. Ang ganda-ganda mo sigurado. Ma, wala na akong gana tingnan ang mga wedding dress ngayon. Si Hoi-chan ay naging tao na ni Mutsing Tang. Sabi ng tatay ko papagandahin namin ang babaeng yun, pero wala pa ring balita. Hindi ba kita tinuruan? Huwag magmadali, magpakatatag ka. Yang babeng yan na si Muksing Tang. Paano siya makakapantay sa'yo? Ang ganda-ganda ng anak ko, basta mas makilala lang. Si Huo-yi-chen. Hindi ba sasambahin Karen? Hindi ganoon kadaling makasalamuha si Hoi-chen. Nagbayad na ako para sa trabaho para sa iyo sa huos. Salamat ma, tingnan ko si Mutsing Tang. Yang babaeng yan, hindi abot ng 3 araw. Hua es ay itapan out. Ma. Bakit nandito rin es ay Mushing Tang? Paano siya makakapunta sa ganitong lugar? Siguradong nagkamali ka lang. Ma, tingnan Montag. Zian gayon. Nandito talaga siya. Mabuti. Pagmumukhaan ko siya para mapahiya siya. Master, natagpuan ko ang mga luha ng aking lover. Pero bakit hindi pa rin nawawala ang pulang linya sa braso ko? Tangang estudyante. Ang pamamaraan ng lover na may napakadali na maintindihan. Ito ay nangangailangan hindi lamang luha ng lover, ngunit din ng lover. Talagang luhar. Tunay na luha ng lover. Kailangan ba mahalin talaga ako ni Wei-chan? Tunay na mahalin ako. Master, ang hirap naman nito. May iba pa bang paraan? Baka naman, pwede bang mamatay na lang ako? Huwag sabihin na hindi sapat ang trapiko ng aking tawag. Disconnect muna. Hoy, Master. Yang matandang yan. Wow, ang ganda ng wedding gown. Amoy pobre at probinsyana, tapos naglakas loob ka pang pumunta dito. Naamoy mo ang wedding gown dito, kayang-kaya mo bang bayaran? Sabi ko aso ka, ang sensitive ng ilong mo. Ay cow. Talagang yung mga batang walang ina. Walang modo. Muksing Tang, hindi. Tu basta-basta Montag lang mabibili. Kaya mong bilhin. Kailangan mong ipakita ang financial capacity mo. Mas mabuti pang umalis ka na, kung hindi, pagtatabuin ka. Nakakahiya. May gulay sa ngipin mo. At ikaw, yung amoy na sinasabi mo, baka hininga mo yon. Muksing Tang. Ano pang hinihintay mo? Alisin mo siya. Ako ay Epsilon. Member MDs o ninyo. Kung ganyang klaseng tao ang kasama. Magre-resign ako. Yung master, nakita ko na yung hinahanap mo. Tao ba yan sa litrato? Ganyan ba ang trabaho mo? Yung master, huwag muna kayong magalit.
Medyo abstract nga yung itsura niya, mahirap kuhanan ng litrato. Pero may mga malalabong litrato na pinapaayos na namin. Yung master, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nalaman namin na yung babae na yon ay direktang estudyante ng Mystic Medicine Ancestor, magaling sa panggagamot. Pero parang nagkamali siya kamakailan. Kaya pinaalis sa bundok. Bakit mo ako iniwan sa bundok ng walang pakialam? Walang makain at may inom doon, hindi ba't pagnanakaw at pagpatay yon? Mukhang hindi ka rin magaling. Isang tusok lang ng 100 poison acupuncture needle. Nahimatay ka na. Hindi, si Moxingtang talaga siya. Nasaan yung Mystic Medicine Ancestor? Tanungin natin siya. Ang Mystic Medicine Ancestor ay mahirap hanapin. Hindi madaling malaman ang tirahan. Noon mo pa sinabi, kung hindi dahil sa babaeng yon, hindi ka makakalabas ng bundok. Hanapin muna natin siya. Si? Teka. Akala Montag ba, dahil may marriage contract kay Huishan. Papakasalan ka niya? At naglakas loob ka pang pumili ng wedding gown dito. Muhuangsoy, kumuba ang ilong mo. Ma, ano nangyari sa ilong kao? Paano to, ma? Okay lang yan. Dalhin kita para mayos yan. Muhuangsu, ano ba yung problema mo? Lahat sa'yo peke. Pati lalaki, kailangan pang gamitan ng droga. Muksingtang. Huwag kang masyadong mayabang. Isang probinsya ng walang pinag-aralan at asal. Ilang araw na lang. Palalasin ka na yung pamilahuwa. Ang kailangan nila ay tulad kong babaeng may class. Akala mo ba talagang dahil sa kontrata ng kasal, ay magiging rina ka na? Panaginip lang yan. Katulad ng nanay mo. Ugaling kalye. Tandang, alam mo bang ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng pilay sa bibig? Sino ang tinatakot mo? Walang kwenta talaga. Ganyan lang ang kaya mong pangtakot. Kung may utak ka. Dapat ngayon din ay isauli mo ang posisyon ng asawa ng pamilya Hu. Nanay, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa nanay ko? Muhuangsoy, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Dapat may ebidensya ang mga sinasabi. Ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng pilay sa bibig. Ikaw sinabi ko na, kung hindi mo siya palisin, alis ako sa samahan. Ano? Si Madam Huo ay nasa ating tindahan na. Kitang-kita namang isang probinsyanang walang klas. Ang suot niya ay tiyak na si Madam Huo. Magandang araw po, Madam Huo. Maligayang pagdating sa aming munting tindahan. Ang pagdating ninyo po sa aming munting tindahan ay nagbigay. Engi Ningning. Ikaw, tinatawag mo akong Madam Hu. Syempre naman. Kitang-kita sa'yo ang dugong maharlika. Manager talaga ang may mata, kaya naman siya naging. Manager. Ang taong ito ay habang buhay lang. Magiging empleyado mo. Mamaya, sasabihin ko kay Yichen ang magagandang salita mo. Muhuangsu, akala ko green tea ka lang pero... Peke ka pala. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, ang posisyon ng Madam Hu ay mapupunta rin kay Tsuetsu. Ikaw ngayon ay nang agaw lang ng pwesto. Tingnan mo ang suot mo. Ang pamilya Hu ay mayaman, pero ni isang disenteng damit ay ayaw bilhin para sa'yo. Ngayon puro salita mo'y puro lihis at bulol. Baka mahulog ang laway mo sa sahig, nakakahiya. Manager, anong ginagawa mo? Palayasin mo na siya agad. Tingnan mo ang ilong ko, siya ang may gawa nito. Kapag nagtanong si Yichen, magiging problema ninyo yan. Opo, Madam. Ikaw ang nananakit kay Madam Huo? Ikaf, ang mahilig maging kabit? Sasabihin ko sa'yo, ang pinakaayaw kong klase ng tao ay tulad mo. Ngayon araw na ito, bugbugin kita hanggang hindi ka makilala ng nanay mo. Naku, bakit nandito si Huichen? Huwag kang matakot, baka tulungan ka ni Yichen. Mahal, ang sakit ng mukha ko. Mahal. Mali ang pagkakilala ko, ay naku. Boss Huo, lahat yon ay hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Sino ang nanakit?
Sinabi ko sa kanila na asawa kita, pero hindi nila ako pinaniwalaan. Hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi pa nila, probinsyana ako at hindi karapat-dapat pumasok sa tindahan na ito. Gusto pa nila akong itaboy palabas. Mahal, nakakahiya ba ako sa'yo? Na-late ako na ang bahala sa susunod. Boss Hua. Boss Hua. Mali ang pagkakilala ko. Pasensya na. Ang asawa ni Hui Chen ay isa lang. Si Moxing Tang lang. Kung hindi dahil sa babaeng ito na biglang sumingit. Ikaw at si Juan Sue ay matagal nang ikinasal. Sasabihin ko. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ito ang ebidensya ng pagtatangkang gamitan ako ng droga. Sapat na yan para makulong kayo. Nakhu, Boss Huo. Boss Huo. Hindi ako kasama sa kanila. Eh bakit kanina nandoon ka, ngayon bigla kang lumapit dito? Walang hiya kayong babae. Kayo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Ginamit pa ninyo ang droga. Talagang mababang uri ng pamamaraan. Ikaw ang nag-utos na tawagin akong MRSO. Hindi kita pinilit. Hayop kang tauhan, hinahampas mo pa ako. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko sa mukha ko? Tapos na ang palabas? Umuwi na tayo. CJ, Dalhin niyo sila sa presinto. Opo. Hubarin. Anong ginagawa mo? hindi ba't sinabi mong hubarin? Ang sapatos ang sinasabi kong hubarin. Ano na iniisip mo? Nasugatan ang paa mo, hindi mo alam. Akala ko naman nagising ka na. Hui Chen, mahal mo ba ako? Mahal kita. Pwede bang umiyak ka ng kaunti para sa akin? Huwag kang magpakapalagay loob. Ngayon lang ako naghihiganti para sa sarili ko noong nakaraan. Nasugatan ang paa mo. Natatakot din ako na pagalitan ako ni Lolo. Kilala mo ba 6'1" ni Lao Tzu? Ako? Hindi. Sabi ng master ko, huwag ipagsabi ang kanyang pangalan sa labas, kung hindi. Mawawalan siya ng dignidad sa akademya. 10 taon na ang nakalipas, nasa gilid ka pa ng bangin. At nagligtas ng isang maliit na batang lalaki. Hindi. Parang babae siya, maputi at malambot ang kutis. Ang cute-cute niya. Nabaliw na ata ako kung bakit ikaw ang naisip kong siya. Ay. Hui Chen, matulog tayo ng magkasama mamaya. Mukhang malayo pa ang pagkuha ng luha ng tunay na pag-ibig. Ang tahimik ng gabi na ito. Si Moxing Tang ay wala man lang. Ginawang kaguluhan. Gising ka na, halika't kumain na ng almusal. CJ.
Maagang gumising ang amo para sa almusal ngayon. Namula pa ang mga daliri niya sa init, nakakalungkot talaga. Talagang ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa isang tao ay ang pagsasakit niya. Para sa iyo, ay okay lang, maliliit na bagay lang ito. Ay, ang clumsy ko. Pasensya na, pupunta na ako sa trabaho. Teka muna. Parang medyo tagilid ang kurbata mo. Ayos na. Sige, alis ka na. Omo, kamusta ang acting kayo kanina? Maganda, may dagdag na chicken leg mamaya. Pero sa tingin mo, nahuli na ba ni amo ang bitag? Parang ang tanga-tanga ni amo eh. Sa tingin ko, nahuli na niya. Ang galing mo talaga, amo, sa paghawak sa asawa. Saan mo natutunan yan? Sa mga short drama, mukhang kailangan kong bigyan si Hoi Chen ng mas malakas na gamot mamaya. Boss Hua, Ano yon? may importanteng meeting pamamayang hapon. Et Zaka. Hahanapin pa ba natin ang babaeng iyon? Siyempre. Kailangan pa rin tuparin ang utang na loob. Pero, hindi ka ba natatakot na magselos ang misis mo? I-explain ko sa kanya. Ailan pa nagpaliwanag ang amo natin sa iba? Amo, baksak ka. Nahulog ka na sa pag-ibig. Hays, bakit hindi transparent ang pinto ng banyo? Paano ko sasabihin sa kanya ng natural? Lalaki, interesado ka bang mag-usap sa kama? Paano nga ba gumanap sa short drama? Lalaki, naglalaro ka ng apoy. Ay, parang hindi rin maganda. Muksing tang. Nasaan ang brief ko? Brief. Brief. Hindi ko alam. Hanapin mo na lang sa labas. Aray. Gino. Ito ba ang brief mo? May sayad. Huwag mong kunin. Mukhang magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Yun na. Pasensya na. Ang mukha mo. Bakit pula? Bakit gusto ko ulit humalik?
Umiyak ang kasintahan. Ayos. Subukan ko ulit. Kagabi ba't ka nagmamadali? Esan? Saan ka pupunta? Hi. Kahapon walang hiya, ngayon nahiya na. Nag-aaraw lang ako ng kumot. Malamig sa sahig. Hintay ka, kukuha ako ng damit. Hoy Chen, maganda ang taste mo ah. Bakit ako? Naakit din? Gising na, kain tayo. Wow! Parang fiesta ang handa. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya nagluto lang ako ng kung ano. Alainan. Ang sarap. Parang gumaganda ang lalamunan ko. Pampaganda ng boses to, mukhang masakit lalamunan mo kahapon. Dahan-dahan lang. Pampalakas to, mukhang pagod ka rin kahapon. Hoy Chen. Pinagsasabi mong mahina ako. Mukhang kailangan mo rin ng pampalakas. Kainin mo na itong talaba. Mukhang pinilit mo lang kahapon. Muksingtang, kaya mo bang subukan ulit mamaya? Subukan natin, sino ba nang takot? Mukhang epektibo naman ang mga nangyari kamakailan. Mamaya itutuloy ko pa. Malapit na tayong makita ang apo ng apo. Ha ha ha. Muksingtang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napabilanggo ng ilang araw. Nasa kulungan pa rin ang nanay ko. Isusumbat ko ito ng paunti-unti. Wu Huansue, hindi kaya ikaw ang asawa ng boss? Secret wife BA? Narinig ko na ang asawa ni Boss Wu ay apelidong Mu at Mu rin ang apelido mo. Huwag na kayong manghula, sinabihan kami sa bahay na maging low-key. Hito. Regalo ko sa inyo ito. Kailangan kong bilhin ang loob ninyo para sa akin ito gagamitin. Hindi BA ito. Bagong modelo ng Anyushi. Ang mahal nito. DIBA? Ito lang ang regalo sa akin ni Boss Wu. Ay, mali. NG Azawa Kao. Huansue, huwag kang magkunwari. Ikaw ang may bahay, naiintindihan namin. Low-key lang, huwag kang magsalita ng walang basehan. Dumating na si Boss Hu. Magdadala ako ng tanghalian. Assistant Su, ay schedule mo ang tanghali ko. Opo.
Huangzue, Boss Hu. Para sa'yo ang oras ng tanghali, di ba? Kanina. Sinadya pa niyang huminto sa harap mo. Siling labuyo. Ang mantika ng sili. Ilagay mo dyan. Sili, sige na. Kumusta na ang paghiwa ninyo ng sibuyas? Ha? Gaano pa katagal ang paghiwa? Sabi na may bahay. Kapag nahiwa na si Boss Hu, makakauwi na siya at makakakain. Saka lang po bida. Ang bango ng sabaw ng sili. Dadalhin ko na ito kay Hui Chen. Hindi ba't 12 oras ang usapan? Alas negatibo 1 na. Pasok. Labindalawa oras ang usapan pero umabot ng 1 minuto. Boss Hua, mukhang naghihintay ka rin sa akin. Ikaw pala. Lumabas ka. Boss Huo, kung may makakita sa atin dito, Et hubot hubat pa ako. ano kaya ang isipin nila? Mukhang gusto mo pa rin kumain sa kulungan. Boss Hu, kung lalabas ka man. Tatawag ako ng tao para maghiwalay tayo. At saka, pananagutan mo ako pagkatapos. Naniniwala ako. Boss Huo, tingnan mo rin ako. Kaya ko rin ang kayang gawin ni Mutsing Tang. At higit pa ang kaya kong gawin kaysa sa kanya. Mga bagong kasal, madaling mag-apoy ang apoy. Anong ginagawa mo? Zeno ka? Ako ang asawa ni Hui Chen. Huwag kang magsinungaling, yung nasa loob ay nagsabing apelido niya ay Mu. Asawa ni Boss Hu. Nagbigay pa ng mamahaling alahas sa lahat, ikaw. Termos lang ang dala, baka naman yaya lang ulit. Nangangarap na maging asawa. Si Muhuangsu na naman, umalis ka. Hindi, ngayon ipagtatanggol ko hanggang kamatayan. Ang pag-ibig ni Huangzue. CJ, Ako, bakit hindi ako makagalaw? umalis ka. Hui Chen, ngayon talaga gagupitin kita. Anong nangyari, parang? Naging parte ako ng laro mo. Muksintang. Muntik nang maabuso ang asawa mo. Dapat galit ka at ipagtanggol ako. Hindi masama, sumusunod sa tamang asal, mahigpit ang sinturon. Ang higpit pa nga. Hindi ganito, kung hindi dahil sa babaeng ito. Kami na sana ni Boss Huo. Tingnan ninyo, siya ang sumira sa relasyon namin ni Boss Huo. Pangatlo. Sino ba talaga ang asawa ni Boss Huo? Tama si Huangzue. Nagmamahalan sila ni Boss Huo. Tapos may pangatlo. Yichen, hanggang dito na lang. Aminin mo na, nakita na ng lahat. Sinira mo ang puri ko, pananagutan mo ako. Huwag kang mangarap ako si Hui Chen. Tapat at matuwid kung ipipilit mo. Nasinira ko ang puri mo, sige, magpakita ka ng ebidensya. Paano ako magpapakita ng ebidensya sa ganito? Okay lang, may paraan ako. Ito ang tawag na tusok ng katotohanan, isang tusok lang at magsasabi ng totoo. Huvak. Bakit? May tinatago ka ba takot kang malaman ng lahat? Paano ko malalaman kung hindi mo ako ipapahamak? Ayos lang, normal lang ang pagkahilo. Itong truth serum, kapag nagsinungaling ka kahit isang beses, aakyat ang itim na linya. Kapag umikot na sa puso mo, kahit anong Diyos na ang dumating, wala nang magagawa. Huvak kang ganyan. Kaya paano mo talaga hinubad ang damit na ito? Si Boss Huo ang naghubad, nagmamahalan kami. Bakit lumalaba ng lumalaba ang itim niyang linya? Hirap na hirap ng huminga si Muhuansu. Mukhang tutun ga ang truth serum.
Mas mabuting magsabi ka ng totoo, baka mamatay ka bigla. Sasabihin ko. Gusto kong hiwalayan ni Boss Hu. Simutsingtang at pakasalan ako. Talaga palang siya ang kabit. Nauto tayo lahat. Mutsingtang, gumamit ka ng black magic. Para mandaya. Xuksu, bakit ka naging ganito? Tatay, itong simutsingtang. Ginamitan ako ng black magic para magsinungaling. Matandang gago, nagpapanggap ka pang mabait. Noon, nanay mo ang lumayas kasama ng lalaki. Iniwan ka sa kagubatan. Hinanap kita. Ang tagal kong naghanap. Kasalanan ko rin, dapat mas pinagtiyagaan ko. Hindi sana natuto ng black magic. Nanggagago ng mga tao. Kitang-kita ng lahat. Si Musingtang, noong bata pa, sanay na sa gubat. Akala niya noon. Iniwan ko siya, kaya ginantihan ang pamilya mo. Inagaw pa ang napangasawa ni Tsuetsue. Pasensya na kayo sa kahihiyan. Sabi kauna, walang truth serum. S.A. Mundo. Grabe, walang hiya talaga. Nanay niya ang nangaliwa. Ngayon siya naman ang nanakit sa sarili niyang. Pamilya. Huwag na kayong magsalita. Pareho silang. Anak ko, basta pakasalan lang ni Huo si Huangsue. Maayos ang lahat. Si Musingtang, uwi sa amin. Papaalagan ko ng mabuti. Boss mo, may tatanong sana ako. Paano naging ganito kalinaw ang litrato? Mula 20 taon na ang nakalipas. Ni hindi mabasa ang buhok. At saka, naalala ko itong coffee shop na ito. Mga 2 buwan pa lang. Ang buhay. Kakabukas pa lang ng negosyo. Talaga. Hindi may mahika ka ba para buhayin ulit ang nanay ko? Kakantutan ka. Kung totoo o hindi, ipa-verify mo na lang. Para malaman kung kaninong editing skills ang mas advanced sa atin. Nadaya rin ako. Ginoo, nawala ang video ng surveillance. Anong video NG surveillance? Siyempre yung sa opisina. Bakit hindi mo inaamin? Secretary Xu. Alisin ang tao at ang video ng sabay. Si, Ayoko sa bilangguan. Tulungan mo ako, tatay. Xue. Gutom ka na siguro. Ito ang bago kong sinabawang ginawa para sa iyo. Susubukan ko na lang. Ano meron dito sa sabaw? Bakit hindi nawawala ang pulang linya? Ah! Hoy Chen, hindi mo ba ako mahal? Ano ibig mong sabihin? Kung hindi mo ako mahal, bakit walang epekto? Ang mahal ng magkasintahan? Lane. Ay, Lalaking salbahe, huwag mo akong sundan. ako. Bakit biglang ganito? Baka dahil hindi ako minom ng sabaw. Secretary Xu, tulungan mo ako. Tulungan mo akong maghanap kung paano papasayahin ang babae. Itong si Hoy Chen. Naghahalikan na kami, natutulog na rin, pero ayaw pa rin sa akin. Bakit ko ba siya gaanong inaalala? Baka nagugustuhan ko na rin siya. Ginoo, ang sanhi ng galit ng ginang. Ay baka itong sabawon, baka dapat inumin mo na ito. Naku Ginoo, ang sarap ba ng sabaw ng ginang? Naubos mo ng lahat. Bakit wala siyang reaksyon? Baka hindi pa sapat ang paghihira. Magpanggap kang may sakit para magmukha kang kawawa, baka maging epektibo. Eri.
Naku Ginoo, bakit ka nagkasakit? Baka hindi na ayos ang mga gawain sa kumpanya, nagmamadali kang umuwi. Para makita ang ginang, naulanan ka sa daan, naku Ginoo. Batang Master E. Bilang na bilang halika tingnan mo ito. Bilang na bilang dali, tingnan mo. Wala namang sakit ito. Naku, nakalimutan kong marunong na medisina ang ina. Siguradong may lagnat. Paano naman? Hindi naman nagkakamali ang thermometer. Siguradong may lagnat. Tingnan mo, baka makapal lang talaga ang balat ng aming Ginoo. Mali ang hinala mo, makapal lang ang balat. Apat na put isa degrees. Hoy, Chen, tara, dalhin natin sa ospital, bilis. Ere. Bilang na bilang. Hindi mo alam. Ang aming Ginoo. Noong bata pa, takot na takot sa ospital, mahil. Dahil sa maagang pagkawala ng ina, at sakto, marunong ka ng medisina. Bilang na bilang, tulungan mo akong alagaan ang Ginoo, mahil. Paghalikan at yakapin lang, gagaling na. Tutu. Unasan mo ang Ginoo, baka magkasakit pa. Aray. Ang plano ni Secretary Xu may silbi rin pala. Hoy, Chen, sinadya mo bang akitin ako? Sintang huwag kang magalit. Ngayon, sigurado na ako, mahal na mahal kita. Kapag wala ka, miss na miss kita. Kahit nakatingin sa'yo, miss na miss kita. Ito ay isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Sintang huwag kang magalit. Kapag nagalit ka, hindi ko alam ang gagawin, hindi pa ako nakakapagpatawad ng tao. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para hindi ka magalit? Sige, pinapatawad na kita, pero mukhang may itinatago sa akin ang matandang yan. Baka may iba pang sikreto, kung hindi. Bakit walang epekto ang luha ng pag-ibig? Totoo. Naku, Hoy, Chen, ano ba yan? Maayos na paglilingkod sa'yo. Ang baho, bakit ako ulit ang pinapunta sa presinto? At doon na naman ako ilang araw. Tama na, hindi ito magandang ipagmalaki. Kung hindi lang umamin ang nanay mo, na siya ang mastermind sa paglalagay ng gamot, nakakulong ka pa rin ngayon. Tatay, yung babaeng yun, nakapasok lang sa pamilya ho. Wala man lang nakuha na dote, tapos ipinakulong pa ang nanay ko. Hindi ka ba nagagalit? Ano bang magagawa natin? Nandiyan na siya sa pamilya ho, at hindi natin sila kayang kontrahin. Tote. Yung si Boss Chen, hindi ba't gustong-gusto niyang pakasalan? Ang anak nating babae ng pamilya mo? Kung makikita ni Ho Yi-chen Na nasa isang kama, sinamut singtang. at SI Boss Chen, Ang ibig mong sabihin, hindi lang natin makukuha ang dot ni Boss Chen, kundi sa galit ni Hu Yi-chen. Pwede na niyang hiwalayan yung babaeng yun? At ikaw naman, madali na lang. Makakapag-asawa sa pamilya Hu? Vala, Huwag ka nang magsalita. Ngayon pa lang ay mag-isip na ako ng paraan. Para maloko yung babeng yun at Pauvian. Talagang pasensya na sa'yo. Pero yung nanay Montag, may iniwan ka bang gamit? Kung may oras ka, umuwi ka kunin mo. Gustong mamatay.
Singtang. Singtang singtang singtang. Young Master. Yung Master, nalaman na namin. Ang Mystic Medicine Ancestor, may natatanging sikreto na tinatawag na truth needle. Isang turok lang, lalabas ang itim na linya, at kapag nagsinungaling, akyat ang itim na linya sa mga ugat papunta sa puso, at tuputok ito hanggang sa mamatay. Noong nakaraan, nabanggit na yung babaeng iyon, ang nag-isang anak ng Mystic Medicine Ancestor. Ibig sabihin, kung makikita natin yung marunong ng truth needle, makikita natin yung taong hinahanap mo. Itong truth needle, kapag nagsinungaling ka kahit isang beses, aakyat ang itim na linya kapag umabot sa puso mo. Kahit na Diyos ang dumating, hindi ka na nila maililigtas. Ang ganda. Siksingtang talaga ang hinahanap ko. Nasaan siksingtang? Kanina lang, paang nabalitaan kung babalik daw siya sa pamilya mo. Ano? Sa amin? Boss mo, narinig ko na ang panganay mong anak na babae ay second hand na. Dapat kalahati na lang ang dote. Oo, tama. Tama si Boss Chen. Pero, ngayon, gusto mo bang subukan ni Boss Chen? Sa kama kung sulit ba ang dote? Oy. Kahit ano pa, 1,000,000 lang ang ibibigay kong dote. Matandang hayop, ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Bastos kang hayop ka. Nandito si Boss Chen, pati Montag naman. Kung hayop ako, edi ikaw ay matandang hayop din. Matanda na ang puwet, baka masiraan ka ng balikat. Boss mo, ito ba ang magandang anak na tinuruan mo? Hehe, ayusin ka o na ziyan gayon. Muksingtang. Ang pamilya Huo ay hindi magbibigay ng dowry, pero kailangan mong magpakasal sa isa na magbibigay ng dowry. Isang araw man lang hindi mo ako pinalaki, pero gusto mo ng dowry. Ang kapal talaga ng mukha mo. At saka, dapat ibigay sa aking guro na si Ihay. Ikaw. Ano ka? At ikaw rin, wala ka bang salamin o ihi? Hindi mo ba alam kung ano itsura mo? Anong karapatan mo para pakasalan ako? Boss mo, ang will talaga ng babaeng ito. Hindi ko kayang pakasalan. Ay, walang dowry kahit piso. Boss Chen. Tingnan mo ang sarili mo. Gaano ako katagal na makaawa kay Boss Chen ngayon para makuha ang oportunidad na ito. Gusto mong maging aso, wala akong pakialam. Sige, ngayon mismo itatali kita. At dadalhin sa kama ni Boss Chen. Ano ang ginagawa ninyo? Mahal kong Manugang, bakit ka nandito? Tinuturuan ko lang si Tsingtang. Sanay siyang mabuhay sa probinsya. Medyo will. Kapag napangasawa ni Tsingtang ang pamilya Huo, Baka magkaroon ng problema dahil sa ugali niya. Hindi. Dahil gusto nila akong ipagbili sa mayaman para sa dowry. Saan ka nakakita ng pag-asawa na walang dowry? Ang pamilya Huo ay mayaman, dapat may dowry. Dowry ba? Handa na ako. Ito ay milyon-milyon na siguro? Takpan. Tatay, okay ka lang? Kung may dowry, dapat may kasalukuyan din, di ba? Walang problema. Tatay, Ano ba alam mo? Pera ang importante. Sige, tingnan Montag. Pwede na kayong pumasok. Muchu Sheng, may reklamo kami. 20 taon nang nakalipas. Sangkot ka sa pagpatay sa asawa mo para sa insurance at pag-abandona sa sanggol. Ngayon ay arestado ka na. Huwag mo akong arestuhin, hindi ko pa nakukuha ang dowry. wala na talaga. Bitawan ninyo ang tatay ko. Ngayon mayaman ka na rin. Pwede ba kitang alagaan ngayon? Alagaan mo ako. Ang mahal ko. Manugang, Lolo, bakit ka nandito? lumabas na ang resulta ng check-up. Buntis ka. Magkakapo na ako. Ha ha ha. Bakit ka umiiyak? Nabaliw sa tuwa ang loko na to. Ha ha ha.
Akala ko ba cold at strict si Boss Hu? May ganito pala siyang side. Ang saya. Magiging ama na ako. Pagkalipas ng 8 buwan. Matamis ba, mahal? Matamis. Kanina, pumunta ako sa seminar para sa mga magiging tatay. Sabi nila, madaling manakit at mag-swelling ang mga binti ng buntis. Masahihin ko para sa'yo. Lolo, nakauwi ka na pala. Namili ako ng mga kailangan ng babi. Tingnan nyo kung may kulang pa. Malapit na kasi ang due date. Haha. Hindi na kaya. Parang manganganak na ako. Ano NG hinihintay niyo? Dalhin nyo agad si Ting Tang sa ospital. Bilisan. CJ. Magiging ama na ako.